mga panaginip tungkol sa pera ay hindi bihira. Ipinapahiwatig nila ang iyong lakas upang makamit ang iyong mga layunin at kagustuhan. Ang pera sa isang panaginip ay maaring sumasalamin sa iyong antas ng kumpiyansa at halaga sa sarili. At ang panaginip na ito ay maaring magpahiwatig ng iyong kakayahang gawin ang nais mo sa buhay. Ang pera din sa panaginip ay sumisimbolo rin ng iyong pananalapi, personal na mga halaga at pakiramdam ng seguridad. Nagpapahiwatig din ito ng mga oportunidad na ipinakita sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click mo na rin yung bell na yan sa side para naman ma-updated ka sa ating mga bagong videos. Hello mga kaibigan! Welcome back po ulit sa ating channel. Sa video ito, ibibigay naman natin ang 14 na panloob na halaman na hindi kailangan ng tubig ng bago mag-isang buwan. Kung ang iyong dahilan kung bakit lagi kang namamatayan ng halaman sa bahay ay ang pagiging abala mo sa pamumuhay or pagiging makakalimutin, kung ganun palaguin ang 14 na mga indoor plants na ito na hindi kailangan ng tubig bago ang isang buwan. Ang tubig ay buhay para sa mga halaman at kailangan nila ito ng regular. Gayunpaman ang ilang mga halaman ay magkakaiba. Ang mga low water plants na ito ay nangangailangan ng mas kaunting kahalumigmigan at maaring mabuhay para sa isang pinahabang panahon. Isinasaalang-alang na ang mga panloob na kondisyon tulad ng hindi direktang sikat ng araw at kawalan ng pagsingaw, maaari silang lumaki nang walang tubig ng 15 hanggang 30 araw. Ano-ano nga ba ang mga halamang ito? Number 1, rubber plant. Ang mabilis na lumalagong Ficus elastica na ito ay mahilig sa maliwanag na araw at katamtaman na hanggang sa mababang pagtutubig. Ang pagtutubig nito minsan bawat 15 araw ay ang susi sa pinakamabuting kalagayan ng paglaki. Sa panahon naman ng taglamig, maaari mong bawasan ito ng hanggang 1 beses sa isang buwan. Karagdagang tips, punasan mo ang makintab na mga dahon nito ng isang malambot na basang tela upang mapanatili mo ang ningning ng halaman. Number 2, snake plant. Nakasalalay sa posisyon kung saan mo inilagay ang halamang ito. Maari mo itong diligan kahit saan sa pagitan ng 10 hanggang 20 araw. At tubigan naman ito minsan sa isang buwan sa panahon ng taglamig at basang panahon. Number 3, spider plant. Sa paunang lumalagong yugto, maaring bigyan mo ng kaunting pansin ang halaman na may regular na pagtutubig. Kapag naabot na ang paglaki nito, diligan ito ng katamtaman kapag ang tuktok sa layer ng lupa ay tila tuyo. Sa panahon naman ng basang panahon, dapat mong tubigan ito minsan sa isang buwan. Number 4, ponytail palm. Bilang isang succulent, ang halamang ito ay maaring magtagal ng walang tubig dahil sa taba ng trunks na nag-iimbak ng tubig. Para sa pinakamahusay na paglaki, tubigan ito minsan sa pagitan ng 20 hanggang 30 araw. Number 5, ZZ plant. Sikat din dahil sa matatag na likas na katangian nito. Ito ay isang forgiving na halaman pagdating sa pagtutubig. Gayon din ang labis na pagtutubig ay maaring maging sanhi ng pagkabulok ng mga rhizome. Tubigan ito karaniwan sa loob ng 20 to 30 days. Number 6, succulent at cacti. Tulad ng mga succulents at cacti, ay matigas na mga halaman sa disyerto, mahusay ang mga ito sa tuyong lupa. Ang mga ito ay isa sa pinakamahusay na mga panloob na halaman na nangangailangan ng tubig minsan sa isang buwan. 7, cast iron plant. Ang halamang ito ay nangangailangan ng paminsan-minsang pagtutubig dahil maaari itong mabuhay sa tuyong lupa sa mahabang panahon. Para sa pinakamahusay na mga resulta, hayaan ang growing medium na matuyo ng kaunti sa pagitan ng mga spell ng pagtutubig. Saturate only ang halaman kapag ang nangungunang layer ay nagpapakita ng kakulangan ng kahalumigmigan. Number 8, umbrella plant. Ang umbrella plant ay particular na mahusay na gumagana sa underwatered na lupa kumpara mo sa mga saturated one. Para sa karamihan ng mga bahay,
Ang pagtutubig ng mga halaman minsan sa bawat 10 hanggang 15 araw ay panatilihin silang berde at masaya. 9. Zebra cactus. Dahil ang zebra cactus ay isang makatas, maaari itong magimbak ng tubig at magpatuloy ng maraming araw sa tuyong lupa. Pinakamainam na tubigan lamang ito kapag ang pang-itaas na layer ng lupa ay mukhang tuyo. Pati na rin ito ay isang pinakamahusay na mga halaman sa mesa. 10. String ferns. Ang cascading succulent na ito ay sensitibo sa sobrang pagtutubig. Ang susi dito ay ipatong ang iyong daliri sa lupa upang suriin ang antas ng pagkatuyo bago mo muling diligan ang halamang ito. Tubigan ito minsan sa bawat 10 hanggang 15 araw. Kapag taglamig, ang halaman na ito ay magiging masaya sa isang beses sa isang buwan ng pagtutubig. Number 11, sago palm. Gustong-gusto ng sago palm ang tuyong lupa. Kapag ang halaman ay nagtatag ng isang malalim na root system, ang pagtutubig nito ay isang beses. Sa 2 o 3 linggo ay ayos lang. 12. Devil's backbone. Ang devil's backbone ay katatubo sa mga tigang na rehiyon na nagbibigay sa mga ito ng lakas na mabuhay ng maayos nang walang tubig. Para sa pinakamainam na paglaki ng panloob na halamang ito, pinakamahusay na ang 20 hanggang 25 araw na agwat sa pagitan ng pagtutubig. 13. Aloe. Kilala rin ang mga aloe sa kanilang kakayahan sa pagdadala ng tubig sa kanilang mga matatabang dahon. Pinibigyan sila ng kakayahang manatili sa loob ng 2 hanggang 3 linggo nang walang tubig. Ilagay ang iyong hinlalaki sa tuktok na layer at kung ito ay mukhang tuyo, doon lamang dapat tubigan ang halaman. Karagdagang tips, kung nagpapalaki ka naman ng isang halaman ng aloe sa buong araw, kung ganun kakailanganin mong magtubig ng mas madalas. At panghuli, leaf hops. Ang susi sa pagtutubig ng leaf hops ay gawin kapag ang mga succulent na ito ay nagsisimulang lumubog ng kaunti sa paso. Tubigan ng kaunti isang beses bawat 20 hanggang 30 araw at mapapanatili mong malusog at umuunlad ang mga ito. Panaginip tungkol sa pagnanakaw ng pera. Maaring ipahiwatig ang paggawa ng anumang kinakailangan upang mahuwa ang iyong nais. Panaginip na nanakawan ka. Ito ay maaaring magpahiwatig ng ilang negativity na iyong kinikimkim, tulad ng mga negatibong kaisipan at laging inaasahan ang pinakamasama. Ang ganitong pag-iisip ay nagpapaliit ng iyong tiwala sa sarili at pananalig sa iyong mga kakayahan. At yan ang ilan sa ating mga panaginip tungkol sa pera, mga kahulugan at interpretasyon. Pero paalala lamang po, ito ay mga gabay lamang. Walang sino man sa atin ang makakapagsabi ng mga tunay na mangyayari o magaganap sa atin. Dati ang aking buhay ay kulang sa sigla. Gandang taglay ko ay hindi nila makita. Ngunit nang ikaw ay makilala, ang beauty ko'y lililingon na. So pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay.